the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillights. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa na sumusubaybay dito sa Ang Estro. At inyong lingkod, Ado Paglinawan, ay bumabati sa inyong lahat sa mang parte ng mundo kayo naroon. At binabati ko rin ang launch ng Sara Duterte supporters at Marcos Alisjan sa bansang Hapon, kung saan pinadala namin si Oliver Reyes at si Karen Poblete na mga representante. At maayos naman nilang nairaos ang pagpupulong sa bansang Hapon. Today, ang ating episode ay 235 at ang pamagat ay Tambaluslos Retreats, Kongreso, Merkado ng mga Buwaya. Ayan mga kabasado, sa inyo na hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Tambaluslos. Ito ay isang pangalan na pinaratang ni Inday Sara Duterte kung siya ay member pa ng unit team. At ito po ang kauna-unahang event na nagbadya ng pagkakabiyak. In other words, pagkakaroon ng lamat sa unit team noong tanggalin ni Martin Romualdez na Senior Deputy Speaker ang ating kagalang-galang na former President Gloria Macapagal-Arroyo sa Kamara. Siya po ay dinimote. No? Yan po ang unang pagtatalaga na itong si Tambaluslos. Ang ibig sabihin ay inutil, useless, walang silbi. Ay nagpakita at nagbadya ng unang lamat sa unit team. So yan mga kabansa, ang pagkakawatak-watak ng unit team ngayon, wala na hong unit team, ay dito nagsimula. At ang problema ho ng ating Kongreso ngayon ay wala na kayong maririnig na legislation. Wala na kayong maririnig na landmark registration. Tatlo po ang sanghay ng ating gobyerno. Ehekutibo, nagpapatupad ng batas at panukala at mga programa ng gobyerno. Judikatura, ang ating justice system, sa pamamagitan ng mga korte. At ang pangatlo ay ang legislature. Ang legislature na kinokompose ng Kamara de Representante, that is the House of Representatives, and the upper house, which is the Senate of the Philippines. Na siya po naglilimbag ng batas. Siya po ang primary function ng Kongreso. At anumang kilos ng Kongreso ay dapat nakatungo papunta sa misyon at bisyon na yan ng ating legislatura. Pero tingnan po natin ngayon kung ano nangyayari. Dito pa lamang ay halatang-halata na ang Kamara de Representante ay puro hearings na lamang. Wala na halos privilege speech tayo narinig mga kabansa. Mga hearings kung saan dito sila lamang gumagawa ng kanilang homework. Wala na nag-aaral. Lahat tinatanong na lang nila sa mga resource persons and witnesses. At ang isa na pag-initan ay ang budget ng Office of the Vice President. Dito sa video na ito. The Committee on Appropriations decided to recommend
a reduced budget for the Office of the Vice President. Tuluyan ng tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Mahigit pa sa kalahati ng rekomendasyon ng Department of Budget and Management o DBM ang inalis ng mga kongresista. Mula sa orihinal na proposed budget na 2.037 billion pesos, binawasan ito ng mahigit 1.2 billion pesos. Kaya ang naiwan sa panukalang pondo ng OVP ay 733 million pesos na lamang. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Paliwanag ng mambabatas, ang inalis na pondo ay ilipat sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health na itinuturing nilang mahalagang programa ng pamahalaan. Samantala, nilinaw naman ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo na ang budget cut ay hindi pa pinal. Daraan pa sa debate sa plenaryo sa Kamara, sa Senado at Bicameral Conference Committee ang kanilang rekomendasyon. Sa kanyang pahayag matapos ang budget cut ng Kamara, sinabi ni Vice President Sara Duterte na marami ang nangangailangan ng tulong lalo na ang mahihirap na Pilipino. Kaya tutuloy ang kanyang tanggapan sa pagtatrabaho kahit pa walang pondo. Yan po ang problema. Dahil ang chairman ng Appropriations Committee ay hindi nagkukonduct ng hearing niya. At pinagkakatiwala nila rito sa bagong istariray ng ating Kamara na si Stella Kimbo na araw-araw ay pumapasok na de almerol ang suot para kung pupunta sa isang formal party, and everyday she wears a different terno at with matching Patek Philippe or Rolex watch at bag at sapatos. So every day she's wearing just doon sa kanyang katauhan about 3 million pesos, mga kabansa. Ayan ho ang Vice Chair na si Stella Kimbo na narinig ninyo at sa kanyang binulgar 129 members or 139 members ang Committee on Appropriation. Kaya ayaw nang dumalo sa hearing ang ating butihing Pangulo dahil obviously ito po mga bobong membro na wala namang matinong preparasyon. Ang pinag-uusapan 2025 budget ay itatanong tungkol sa 2022 budget. Aba, ay wala ho yata utak yan pag-iitan ng dalawa nilang tenga. Hindi maintindihan yung mga kung ano po mga kung lahat yan magtatanong sa aabutin ho ng 3 buwan, hindi pa approve ang budget natin. Kaya sabi ng ating Pangulo, bahala na kayo dyan. Basta kami, nagsabit kami namin rekomendasyon, pinangubayan na namin sa inyo kung ano ibibigay ninyo dahil ang direksyon ay mukhang ang script ay bigyan siya ng 0 budget. At ayan. Hindi naman po dapat tinatanong ang Office of the Vice President, ang Office of the President sa mga hearing na yan. They are given time-honored privilege and courtesy and respect. Pero wala na ho. Wala na bicameral respetuhan dito. Kanya-kanya na ho hearing. And according dito sa isa pang Rolex representative na naka-bulletproof na Cadillac Esplanade at ang dami palang baril nito. At marami pang kalaswang nilalagay sa kanyang Facebook. Isa hong congressman. Honorable ka ba? Tingnan natin sa video ito. Bibigyan ko ng 0 budget yan sa kanyang social services. Kasi Zero, andyan naman ang DSWD.
she could be able to request being the Vice President. Kami nga Christian, kami mga congressman, kami ang meron kami the power of the purse. Kami ang nag-aano ng budget. Wala kaming sariling budget sa mga social services. Kinakailangan humingi kami sa DSWD. Mag-appeal kami sa Chairman ng Committee on Appropriation kung bibigyan kami. Dahil kayo ay may mga sarili ng appropriation, Congressman Abante, paatras ka naman Ha? Ipinapareho mo ang sarili mo. Wala pa yata 100,000 boto mo. Itong kausap mo, 32 million ang mandato sa buong bansang Pilipinas Vice Presidente itong pinag-uusapan natin, Mr. Atras Abante. Hindi ito katulad ninyo ng mga congressman. So your analogies not only does not apply, it is a fallacy and it sucks. So, ano nangyari? Ito nangyari. Next video. House Speaker Martin Romualdez noted that the OVP's budget is almost the same as the budget during former Vice President Leni Robredo's term. Now, some lawmakers propose to further decrease the OVP's budget and even giving a zero budget for skipping the hearings. But Romualdez insisted that the OVP still needs a budget to give service to the public. Yan mga kabansan. Laki pa pala ng utang na loob natin kay Tambaluslos. Dahil sa kanya, hindi na zero budget. Hindi na tuloy yung may team na plano. Pero, hindi na hudo sa dating 2 point something billion. Tinapat na lang niya ang budget ng ating pangalawang Pangulo sa budget ni Leni Robredo. Of course, biskin na na maibigay nila, tatanggapin ng ating pangalawang Pangulo. Pero hindi pa po tapos yan. Dahil dadaan pa ho yan sa Senado at dadaan pa ho yan sa bicameral conference. So yan mga kabansa, saan lang gagaling itong nangyayari na kabulukan sa ating Kamara? Dito po sa video nito. Not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Paliwanag pa ni VP Sara na kumbinsi itong tumakbo bilang ikalawang Pangulo matapos lumapit sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos upang hingi ng kanyang suporta noong halalan. Pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige. Binigyan din ni VP Sara na hindi kawalan sa kanya ang posisyon. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. So ayan mga kabansa, in the face of Sara's overwhelming popularity, nag-retreat si Romualdez. At sa editorial ng Optic Politics, ito po ang kanilang sinabi. The crumbling facade of Speaker Martin Romualdez's leadership is becoming more apparent with every passing day, and his political maneuvering in Congress is now at the center of a brewing storm. Vice President Sara Duterte's recent statement sent shockwaves through the political establishment, explicitly naming Romualdez and Ako Bicol Representative Elizalde Co as the ultimate arbiters of national budget. In one breath, Duterte crystallized what many Filipinos have long suspended, that the Congress under Romualdez's reign has become a puppet theater serving the interests of a few rather than the Filipino people. The accusation of budget manipulation and centralized control has galvanized public sentiment, portraying Congress as the engine of rampant corruption that thrives at the expense of public good. Ayan mga kabansa. But Romualdez is no fool.
He knows that gutting the OVP's budget would turn public backlash against him and jeopardize his political ambitions for 2028. His attempt to paint himself as the protector of the OVP is nothing more than a strategic pivot, one designed to mitigate the damage caused by the Vice President's scathing accusation. For Romualdez, the calculus is simple: keep Congress in line or risk his political future. But the cracks are showing. His iron grip on the legislative branch is slipping. The sheer weight of public distrust and intra-congressional dissent threatens to upend his ambitions. The looming question for Romualdez is whether he can maintain his hold on power long enough to weather the storm, or whether this moment will mark the beginning of the end of his 2028 presidential bid. In the end, Martin Romualdez has no one to blame but himself. His overreach, his consolidation of power, his willingness to play the political game so brazenly have led him to this precarious moment. The once untouchable speaker is now seen as emblematic of everything wrong with the political establishment, an establishment that Sara Duterte has deftly positioned herself against. The public's anger will not subside, and unless Romualdez can pull off a political miracle, his time at the very top may soon come to a crashing end. The lesson for Romualdez is clear. The same power that propels a politician to the top can just as quickly destroy himself. Pero hindi pa po dito natututo ang ating kamera. Nagpalabas na naman sila ng isang volley of innuendos against the Vice President. So, nagkaroon po, naging ano na ngayon, the House of Representatives has become the House of Hearsay, mga kabansa. Between February 2023 and September 2023, sabi nitong biglang lumabas na Gloria Jumamil Mercado, a total of 9 envelopes, labeled HOPE, H-O-P-E, my concurrent position in the Department of Education during that time. These envelopes were handed to me monthly by Assistant Secretary Sunshine Fajardo, which she says came directly from the office of the Vice President Duterte. Ito ang problema ko dito. Bakit a mere hearsay binibigyan pansin ng ating kamera? You know, alam niyo ba ibig sabihin ng hearsay? Second-hand evidence in which the witness is not telling what she or he knows personally. Walang personal knowledge, but what others have said to him. Or it is a common objection made by the opposing lawyer to the testimony when it appears the witness has violated the hearsay rule. Ano yung hearsay? Yan ang tinatawag sa wikang English na scuttlebutt or gossip. Pakita natin itong slide na ito. At meron hong doon sa babanda kanan pababa. Ito ho ang Marites, mga kabansa. Against the accusation of Mercado, nagpahayag ang ating Vice President itong official statement na ito. At ang isa dito ay papakita ko sa inyo, ay the fact revealing kung sino talaga itong si Gloria Jumamil Mercado. Aba, isa pala ito sa mga nasampahan ng ombudsman ng kaso noong pangpanahon ni Noynoy Aquino noong siya ay Vice President ng Development Academy of the Philippines. Pero ito ay naisampa lamang noong panahon ni President Duterte, si Duterte na presidente.
dahil January na ng 2017, mga kabansa, dito, siya pala, nung panahon ni Duterte, ay Undersecretary at Executive Director pa ni Cabinet Secretary June Evasco, mga kabansa. So, this Mercado is not a foreigner. Among the Davao people, he is not a foreigner even among the Davao family. And, parang ito pa yata, nung bata pa siya, nag-aaral pa, tumulong pa ito sa paggawa ng masteral thesis mismo ni Sara Duterte. Kaya ito ay nirekomenda na maging Undersecretary sa Department of Education under Sara Duterte. Aba, ngayon, mga kabansa, ay nag-traitor na. Ano yung kaso niya sa Development Academy of the Philippines? Graft, falsification, usurpation of authority for alleged irregular. Ayan, nakita niyo mga kabansa, I use the word alleged. But in the House of Representatives, allegations are facts. Mga bobo kayo. For her alleged irregular, excessive, and unsupported expenditures as Vice President of DAP. Why did I use the word alleged? Because it has not been proven in court that she is guilty with finality. So we still give her the benefit of the doubt. Ayan po ang kanyang picture noong panahon ni Noynoy Aquino. Ay noon pala, may putik na itong whistleblower ni Tambaluslos. Ayan ho siya. No? But let us go on and discuss the merits of this. Naglabas si Loren Badoy ng dokumento na pirmano ni Gloria Jumamil Mercado ang buod. Siya ay nagsusulisit sa isang kumpanya, binura na lang yung pangalan ng kumpanya, mga kabansa, ng 16 million para dito sa programang ito na ipinopropose niya. Ayan ang mga items sa kaliwa, mga kabansa. Contact individual, siya lamang po at yung kanyang Mr. Gerald Magno. At ito ang offer niya sa sponsors. Name and logo shall be made visible in various components of the project to the extent allowed by DepEd policies. Ayan. Ito sinusolicit niya. And she signed the solicitation. Yan ang prueba, Mercado. Hindi yung basta maglalabas ka lang ng mga envelope, at sasabihin mo, meron ho dati rito 50,000 kada envelope. Pero dinonate ko sa NGO at noon ko lamang binuksan at nalaman na pera pala nasa loob. Paano mo nalaman na idodonate mo sa NGO kung di mo alam na pera pala nasa loob? Ay, may gali. Fantastic ka rin, No more logic. Wala nang logic, wala nang fairness, wala nang fair play. At alam niyo pa ba, isang napag-alaman ko, isang pala gumagawa itong si Mercado. Siya pala, at you can see from this picture, mga kabansa, ay, ang akala ko, PhD from the Graduate Institute of Mainland China Studies, na ngayon ay Institute of China and Asia Pacific Studies. Dahil doon sa word ng mainland, akala ako from mainland China. So I looked again. Ito pala ay National Sun Yat-sen University, mga kabansa. Saan ang National Sun Yat-sen University? Sa Taiwan po. Taiwan. So ano ba ito?
Ha? Baka ito ay Taiwanese spy. Ha? At ano pa, yung pangalawang picture, ano pa tungkol nito? Patama na naman ito sa mga Duterte. At ikaw, Mercado, ha? Sa DepEd, sa CABSE, kasama ka. Bakit ngayon? Ha? Ay, nagso-solo flight ka na. Anyway, hayaan na natin yan. Pero para patunayan ko sa inyo na talagang wala ng logic, wala ng fairness, at wala ng fair play sa ating Kamara, ito ho ang nangyari naman sa isang inaakyusahan nila na Chinese spy, si Alice Go. Panoorin natin ang video. Siya si Xie Zhijiang, isang Chinese tycoon at self-confessed spy na nakadetain ngayon sa Thailand. Eksklusibo siyang nakapanayam sa documentary ng foreign media agency na Al Jazeera. Ipinakita sa video ang listahan daw ng mga state security agent. Isa sa mga nasa listahan si Go Waping o Alice Go. Ayon kay Zhijiang, kilala niya si Go. Hiningan daw siya ni Go ng pera para sa kampanya noon sa pagiging mayor ng Banban Tarlac pero hindi niya pinagbigyan. Ipinakita rin sa video ang sinasabing hometown ni Go sa Fujian, China na malapit sa Chinese Communist Party office. Sa huling bahagi ng report, nagbigay ng mensahe si Zhijiang kay Go. 中国是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安部卖命，你看看我的下场，要想不被灭口呢，就把真相呢，也告诉全世界。 Ang video na yan, ipinalabas ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario sa pagdinig ng House Quad Committee kagabi. I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Nang matanong si Go kung kilala niya ba si Zhijiang, giit niya, hindi ko po siya kilala at sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madedemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained. Tila napiko naman si Go nang magtanong pa ulit ang ilang kongresista. It's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam anong makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Giit pa ng dating alkalde, hindi siya nanghingi ng pondo para sa kampanya noon. Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Tumakbo raw siyang mayor ng Bamban dahil sa 3 dahilan. Isa po sa 3 ay childhood dream ko po. Pangalawa po, sa Bamban po ko lumaki. Gusto ko somehow makapag-share din po ng kung anong pong meron ako. Gusto ko rin po na tulungan yung mga kababayan ko po. Pangatlo po, tinulungan din po ako ng former mayor din po namin sa town. Alam nyo, kung nakaklase ko itong mga ito sa session ni Professor Durian nung ako'y college, bagsak itong mga ito. Mr. Almario at Miss Nograles, hindi kayo papasakin, Professor Durian. Oh. Sinasabi ni Guapi,
Kilala ka. Bakit hindi mo siya kilala? Pupulot kayo na. Ha? Unang-una, documentary. Yan isang creative work ng Al Jazeera Network. Al Jazeera is funded by the government of Qatar. And Qatar is an American puppet government. You don't even check the source of your... And your witness, according to Al Jazeera, is a detainee in a Thailand jail. So what? Does that give her credibility? Baliktad nga eh. Kumukuha kayo ng isang testigo under a situation of duress. Eh, yung mga detainee, alam nyo naman yan. Ha? Pangalawa, nagpapakita kayo ng residence. Tapos tatanungin nyo ba, eh, yan ang sinasabi niya, na bahay mo, eh, bakit hindi mo alam? Diyos mio! Baka ako, eh, merong bahay na sa Forbes Park na hindi ko alam. Dahil sinabi lang ng isang kaibigan kong si Mr. Nick, na akin yan. Eh, sa akin na yan. Research! What kind of freaking research is this? You're taking this documentary hook, line, and sinker. Para ano? Baka ba, sabi, ano na ba kayong narinig mula na magsimula ito, kalukuhan na ito? Ha? Sa hearing dito kay Go, why can't she not sue this person? Because she is detained? Alright, sabi ni Go, then give me the address of Al Jazeera and I'll sue Al Jazeera. Aba, as the days go, nakukumpose si Go at Go has undergone an education of her rights. And now she is now toppling down your questions and make you look like really a bunch of baboons. Alam na niya ngayon. Bakit ako siya nang tinatanong ninyo kung kilala ko siya? Eh, siya may sabi nun. Di siya tanongin nyo. Oh, do not be riled up if you are telling the truth. The more, because telling the truth goes with righteous indignation, rightful anger. Madam Nograles, you are a rookie of the worst level. Huh? May pa-relax ka pa. You know, I don't see the end of this in a proposed legislation. And you're accusing her of a spy. Ikaw ba naman akusasyon? Espiya ka, traitor ka. Hindi ka magagalit? Baba. Ha? Ibahin nyo si Alice Go. By the way, wala pang napapatunayan kay Alice Go ni Singkong Duling. Mga kabansa. Nasa labi lamang ng mga accusers niya at ng mga aligasyon nitong mga bobo na kongresista at mga gabinete kasama na ang Comelec. Tell me. Sama mo na ang ombudsman. Tinanggal pa siya sa pwesto.
Wala naman mapakita ang COMELEC na mali doon sa mga pinahin niya. And they're accusing her of assuming an identity that's not her. And therefore, she is not a Filipino citizen. Kaya tanungin ko, pag-deport nyo si Go ngayon, saan nyo siyang bansa ipapadala? Baka sa Taiwan. Hindi, not counted yun. Dahil hindi bansa yun. Mga kakunsyaban nyo yun dyan. This is a grand design. And I am surmising na malaki ang budget na pumasok dito from the American Competes Act to demonize China over an issue of gambling that is even illegal in China. Kaya kayo nagiging ridiculous. To hide the identities of the real masterminds, the godfather and godmother of illegal pogo operations in this country. In other words, this is one big diversion. Number two, it is being used, again, to render a reputational cost on China. China nga tumutulong sa atin para mahuli ng mga illegal perpetrators na yan. Bakit kayo kating-kati pagdating sa pag-aalipusta, paninira sa China? That's called jingoism. At ipinakita dito sa case ni Alice Go that the more you go for jingoism. What is jingoism? False nationalism. Gagawa kayo ng gulo para ang emosyon ng mga tao ay maging against her, and if she is Chinese, then it's against China. This is racism. Pero what have you done? Alam niyo, para sa akin, pag tumakbo si Alice Go na senador ngayon, and she has October 1 to 8 to file, malamang mananalo yan. Ang dalawang pinakatanyag na tao ngayon sa Pilipinas, number 1, Inday Sara, number 2, Alice Go. All thanks to your pambubutol. All thanks to your panggugurgur. But let's go back to the real issue and ask ourselves, ladies and gentlemen, kayong mga kababayan ko na nagmamahal dito sa ating kaisa-isang nasud. Ano ba talaga ang nangyayari sa ating Kongreso? Bakit biglang ganito? Parang may madilim na ulap sa ibabaw ng Kongreso. At nangyayari ito mga ito. At hindi lamang between Congress and the outside public, lalo na yung mga ginagamit nilang witnesses and resource persons. But it's happening inside Congress. Ito, panuorin natin ito.
kababayan, yan ang sa mababang kapulungan. Lower House, Kamara de Representante, House of Representatives. Ito naman po sa Senado. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? O, takin na, gusto mo? O. Takin na, sindak ka ng sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede makiusap. This is too important. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangan si Alan Cayetano ay may kapatid sa loob ng Senado. Na si Pia Cayetano. Yung maawa. Ha? Utang ina nyo! Dahil sa inyo, laki na ng utang ng Pilipinas. At lumalaki pa. Hindi ko maintindihan yung ugali ninyo. For the meantime na nagkakagulo ang ating gobyerno, the executive can explain where it's putting all the money. Kalahati pa lang ng tao, wala na tayong pera. So, kumukuha na sila sa PhilHealth, sa ginto, at umuutang na, mga kabansa. Para ang inyong mga apo at inyong mga anak ang magbayan in the future. Saan nagagaling lahat itong kaguluhan na ito na gumugulo sa ating bansa? Where is all this political division, destruction, and disease coming from? Mayroon pong opinion dyan ang isang presidential candidate sa Amerika. Pakinggan niyong mabuti ito. Dahil pagka nagkasipon ng mga Amerikano, nakakaroon daw ng pneumonia ang mga Pilipino. Pagka nagkakaroon na barat dito, ang mga lideres at gobyerno ng Amerikano, nagkakaroon tayo ng loose power movement dito sa Pilipinas. Pakinggan nyo ito. In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember that we are all fellow citizens. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy. Especially since that is not true. In fact, I am the one saving democracy for the people of our country. And very big news, as you probably just read, on Monday a major ruling was handed down from a highly respected federal judge in Florida, Eileen Cannon, finding that the prosecutor and the fake documents case against me were totally unconstitutional, and the entire case was thrown out of court. With all of that publicity, thrown out of court. If Democrats want to unify our country, they should drop these partisan witch hunts, which I have been going through for approximately 8 years. And they should do that without delay and allow an election to proceed that is worthy of our people. We're going to win it anyway, but worthy of our people. On this journey, I am deeply honored to be joined by my amazing wife, Melania.
Oh yeah, that is where it's coming from. It's from a sector in U.S. politics that are called the neoconservatives. And they've invented this word, rule-based order. Wala lang international, wala lang justice system. Kung ano yung kanilang panukala, yun na ang rule-based order. And they will do that to other countries and not only to their own people. Pinasabog nila, mga kabatsa, 2 Twin Towers sa New York para lamang magkaroon ng plataforma, para magkaroon ng gera laban sa mga Arabo that led to the invasion of Iraq for alleged mass destruction. To this day, wala silang ma-produce na weapons of mass destruction. Kaya pinatay na lang nila si Saddam Hussein. At kung sino man mapapatay pa nila dyan, pinatay nila si Osama Bin Laden. Pinatay nila si, sino pa yung isa? Muammar Gaddafi. At maraming nagsasuffer, hindi lamang sa Libya, kundi sa Africa, because maraming sinusuportahan during the time of Gaddafi ang Libyan government sa Africa. Na hindi pwede mangyari yun. Dahil kung walang gulo, walang gera, at kung walang gera, walang silbi ang economics ng Amerika. Kaya ito nangyayari ito ngayon, despite everything, meron pa rin akong pag-asa, mga kabasa, na perhaps we are already over the hump. And I will prove it to you with these words from the former President Trump himself. Na sana sumabay na tayo dito. Let's play the video. No nation will question our power. No enemy will doubt our might. Our borders will be totally secure. Our economy will soar. We will return law and order to our streets, patriotism to our schools, and importantly, we will restore peace, stability, and harmony all throughout the world. But to achieve this future, we must first rescue our nation from failed and even incompetent leadership. We have totally incompetent leadership. This will be the most important election in the history of our country. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and crushing, just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia. And our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. And we don't have fierce people. We have people that are a lot less than fierce, except when it comes to cheating on elections and a couple of other things. Then they're fierce. Then they're fierce.
So tonight, I make this pledge to the great people of America. Ayan mga kabansa, narinig niyo ba? Binanggit niya ang Philippines. Alam ni Trump kung anong kalokohang ginagawa ni Biden at ni Blinken dito sa Pilipinas at ni Lloyd Austin. Alam niya ang breakdown of peace and order all over the globe. Alam niya na we are in danger of being in the crosshairs of even a nuclear explosion already. Why? Because dito po sa 9 ENCA bases plus 16 other sites, according to Jaime Marcos, ay nagtanim na po sila ng mga offensive weapons na nakaumang sa China. Sinasabi nila, China will invade the Philippines. Hindi po. We are already invaded. The Americans have already arrived. They have occupied our military bases. Sila ang may sleeper cells dito sa ating bansa. And that's why when they brought in the Typhoon missile system that is capable of 2,500 kilometers radial range and carrying nuclear weapons, we have violated our own constitution, our own policy na walang gera, that we are renouncing war as an instrument of national policy. Pero ano nangyayari ngayon? Kayo naman yung mga base dyan, sa Jensen, sa anywhere dyan, sa 9 sites na yan. Sabihin nyo sa akin, anong tinatanim dyan ng mga Amerikano? And there is now talk of this Asian NATO. Pakinggan po natin ito. Some pretty big changes to the head of Japan's defense policy that would cause some strain with the United States. This as Shigeru Ishiba, who's set to become Japan's next prime minister, is proposing a revamp of the US-Japan alliance. Ishiba wants to form an Asian NATO, bringing countries like Australia, India and even Europe into a new security treaty. He's underlined that the alliance will deter China in Asia. But this idea is not fully welcomed with the United States. So Japan, whose constitution prohibits war and whose constitution prohibits offensive preparation for war, is now gearing for war and is even sponsoring an Asian North Atlantic Treaty Organization or a Southeast Asian Treaty Organization for purposes of bringing conflagration into our region. War of mass destruction. Kaya anong response ng China? Mga kabansa, panoorin nyo ito, hindi na ho nagbibiro ang China. Bakit? Nandito sa video ito.
Nakita niyo ba yung pagsabog na yun? That was a dummy warhead. Paano po yan kung yan ay nuclear? DF-31 lang po yung pinasabog ng China. 12,000 kilometers. Hindi pa po ito ang DF-41. Pinasabog lang ng China ito over the vicinity of Hawaii. Hindi pa po ito yung DF-41 that can reach beyond New York City. Lampas ng LA, lampas ng and all the way to the East Coast, up to the Atlantic Ocean. Ayan mga kabansa. Yan ang capacity ngayon. Kaya kung hindi pa tayo kikilos para ibalik ang kapayapaan dito sa ating bansa, ano ang mangyayari sa atin? Eh kung yan ay may kargang nuklear, yan ho yung mga intercontinental ballistic missile. Eh dito sa atin, short range lang at saka intermediate. Yari na tayo. Oh. Ang una hong mawawala dito, sasabihin ko na sa inyo kung ano. Region 1, Region 2, at saka Cordillera Administrative Region. Dahil nandyan yung Typhoon Missile System sa airport ng Lawag City. Verified by international satellite. In this program, we usually end up with a quotable quote. But today, we will end up with a song. And after the song, I will say my goodbyes. Ito po, ang kantang dapat na namumutawi sa ating mga labi ngayon at sa ating kaisipan. May bulong dinggin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Kung saan ka pupunta, oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-aalinlangan. Ang takot ay nasa isip lamang. Ang takot ay nasa isip lamang. Yan po ang parting message ko ngayon at sana naman hindi na ito ang huli natin pagkikita. Hindi na ito ang aking huling paalam. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, ang Maestro. Get ready.